Hello po. Sa bidyong ito ating ipapakita ang itsura o kalagayan ng ating sili isang buwan pagkatapos ng bagyong Ulysses. Ito na po yung kanyang itsura. Atin pong sasabihin sa inyo kung ano po ba yung ating mga ginawa, ano yung mga ating in-apply, at anong mga in-spray natin sa siling ito, kung bakit naging ganito yung kanyang itsura. Kung titignan nyo po yung mga video natin nung nakaraan, hindi po ganito ang itsura ng ating sili. Maliliit siya at halos hindi makataas. Pero ngayon, umaarangkada na po siya pataas. At ang expectation ko dito, baka gagayahin niya yung sili ko nung nakaraang taon na walang plastic molds at hindi ganito kalalapit, mas malalapit kasi ito kaysa noon. Dito makikita natin na patuloy siya sa pagtaas, patuloy siya sa pagdami ng supang o yung sanga, at dumadami rin yung kanyang mga bulaklak at mga bunga. So kung titignan nyo, napakabulas ng siling ito. At sasabihin ko po sa inyo kung ano yung ating ginawa pagkatapos ng bagyo, kung bakit naging ganito yung ating sili. Hindi ko inaasahan na magiging ganito yung outcome ng aking gagawin, pero sinubukan ko lang. Wala kasi akong alam na paraan para mapaganda at makarecover ito. Pero nag-isip-isip ko na gumamit ng panibagong paraan para ito'y mapaganda at maparami ang bunga. Pagkatapos ng bagyo, inobserbahan ko muna ito kung anong kanyang magiging itsura, ano yung kanyang kahihinatnan. So pagkatapos ng bagyo, parang lanta siya, parang hindi mabubuhay ang kanyang itsura. Makikita nyo ito sa video na kung saan pinapakita ko yung fungicide na C10 na siyang ginagamit ko dito ngayon. At pagkatapos ng 2 araw, nakita ko na unti-unti siyang nagre-recover. Kaya ang ginawa ko, hindi ko muna siya pinatubigan, nisprehan ko muna siya ng fungicide at calcium nitrate para kung sakaling umulan, makarecover yung or hindi lapnusin yung mga natirang bunga. So a week pagkatapos ng bagyo, yun lang, calcium nitrate at C10 yung aking in-spray po dito. Pero pagkatapos ng isang week o isang linggo, akin itong medyo hindi na umulan na noon, medyo nakaka-recover na siya. Akin siya, diniligan ko siya ng Yaramila Winner na ang nilagay ko sa 16 liters na tubig ay para 3/4 o mahigit kalahating lata ng sardinas na Yaramila Winner. Tapos nilagyan ko siya ng kalahating lata ng sardinas na urea. So diniligan ko lahat to. Pero ang nilagay ko, ang pagdidilig ko sa 1 litro ng tubig, isang tabo, ang nilalagay ko sa kada puno. Kada puno, yung 1 litro na apply ko siya sa 6. So 6 na puno ang nadidiligan ng 1 litro. Hindi ko masyadong dinamihan kasi malakas yung timplang yon, baka siya mamatay. So lahat ito diniligan ko ng ganon, tapos aking pinatubigan. So pagkatapos ng 2 araw, nisprehan ko siya ng Bibitol. Pagkatapos ng pag-spray ko ng Bibitol, pagkatapos ng 2 araw, nisprehan ko ulit siya ng Power Grower at saka Heavyweight Tandem. So ganun lang. Then pagkatapos ng 1 linggo, pagkatapos kong abunuhan, pinatubigan ko na naman. Then
spray na naman ng calcium nitrate at C10. Pero ngayon po, hininto ko muna yung C10. Ang ini-spray ko dito ay yung systemic na fungicide para baka mag-resistant yung fungus, hindi na maging epektibo yung C10. Kaya pinalitan ko muna, hindi muna C10 yung aking ginagamit kundi yung systemic fungicide. So kung titignan niyo yon, napakaraming bulaklak at napakarami niyang bunga. So titignan niyo po. So maraming pumupunta dito ngayon para mag-order ng seedlings. Pero wala po akong maibigay dahil ubos na rin sa Golden Farm. Ang ginawa ko kasi dito noon, marami ding namatay dito. Marami din akong pinalitan. Ipapakita ko sa inyo yung aking mga pinalitan. Ito, gagaya nito. Ito, pinalitan ko to. Mamumulaklak na rin siya. Siguro 3 days pagkatapos ng bagyo, nakita ko na yung mga mamamatay. Pinalitan ko na sila para makahabol. Ito, hindi ko ito napalitan. Pero ito mga to, napalitan ko na ito mga to. So makikita natin, namumulaklak na yung mga ito. Dati nung pagkatapos nung hindi pa nagbagyo, puro side race yung ginagawa ko dito, pero mahina yung side race, hindi kaagad umiepekto. Napakarami pa rin yung ito yung mga dating lapnos ito mga to, pero marami naman siyang mga bagong bunga. Ito yung mga bagong bunga na wala ng lapnos. Naghihintay na lang ako ng siguro 1 o 2 linggo, mamimitas ulit ako dito ng napakaraming bunga. Sa ibang mga baryo ngayon, talagang yun daw kanilang mga sili, yung mga kasabay ko dati na nagtanim, namamatay na raw yung kanilang sili. Yung mga iba sumusupang or hindi ko alam kung makaka-recover pa. Ito yung mga pinalitan ko, yung mga talagang hindi naka-recover, talagang nasaktan ng bagyo. Pinalitan ko sila. Kaya ito yung kanyang itsura. Ito yung kanyang naging recovery pagkatapos ng bagyo, na yung mga binanggit ko ang aking ginawa o in-apply dito. So kung interesado kayo, gusto nyo ding gayahin yon, kung may mga sili pa rin kayo na halimbawa yung nagre-recover, mabilis ang pagre-recover kapag didiligan nyo siya ng pataba, yung Yaramila na may halong urea, or yung Yaramila lang. Kasi yung urea pampabilis lumaki. Yung Yaramila winner para maging malakas yung tanim, para maging masanga, mabunga ulit. Yon, para bumalik siya sa pagiging bata. Gagaya nito, tinanim ko pa ito ng July, katapusan ng July. Pero kung titingnan nyo, parang tinalikuran niya yung kanyang dating ito yung dating sanga, ito yung pero nagkaroon siya ng bagong sanga. Halos ganyan na po lahat yung mga sili ko ngayon, ito nagsisimula na rin magsanga, daming sanga dahil sa Yaramila. Ito halos ganyan na po lahat. Nagbabago yung kanyang itsura. Kung titingnan natin, napaka green na dito ngayon kasi maraming sanga, maraming bulaklak at maraming mga bunga. So ito ay 1 month pa lang pagkatapos ng bagyo. Maraming nagbabalak magtanim ngayon. In fact may nag-order pa sa akin ng 73, pero natakot nung sabi kong January pa makukuha. Pero nag-order pa siya ng konti, susubukan daw niya. Ito, ganito yung ito yung July ko pa tinanim ito, December na ngayon, pero nagbago yung kanyang itsura. Ito ay kagagawan ng pagdilig ng Yaramila at saka pag-spray ko ng Power Grower Combo, may halong Anaa at Heavyweight Tandem. Pero linagyan ko ito ng Bibitol. Yung Bibitol kasi pampalaki sa mais lang sana, tubo at napier yun, pero sinubukan ko dito,
Ito, napakalalaki na sila. Parang gagayahin niya yung sili ko nung nakaraan. Kasi sa bulas niya talagang palaki na po siya. So kagaya nito, napakatas na ito, halos 2 feet na po siya. Ito. At lumalaki pa. Napakarami niyang mga bunga. So karamihan ganito yung itsura ng ito, ito. So sa mga nagtatanong, sa mga nais matuto, subaybayan niyo po yung ating mga video. Tignan niyo po yung ating mga ginagawa. At baka sakaling makuha niyo siya, magaya nyo. At kung hindi nyo ma-perfect, ulit-ulitin po ninyo. At tumuklas din kayo ng bagong pamaraan, hindi lang yung aking ginagawa. Kasi yung aking ginagawa, naobserbahan ko lang ito sa aking mga halaman. Tapos siyempre nag-isip din ako kung paano yung mga ginagawa ko dati, yung mga procedure ko dati, inisip ko din. At tapos binago-bago ko yung aking mga procedure at mga technique na pinaghalo-halo ko yung mga dati kong alam at saka yung mga bago. Para ito kasi sa atin research, para makita kung ano ba yung kagandahan ng siyempre nagdadaan ng panahon, hindi maganda na inuulit-ulit mo lang yung ginagawa mo dati. Sumubok din tayo ng bago. Tingnan natin kung anong mas maganda, ano yung pwede nating i-share, ano yung mga matututunan dito sa ating experience o sa ating mga ginagawa. So ito na ngayon, isineshare ko sa inyo yung mga pwede nyong gawin. So ito yung yung ating silihan ngayon, 1 month pagkatapos ng bagyo. So salamat po sa pagbisita, pag-like, pag-share ng ating video. Ulitin ko po yung aking mga ginamit dito. Yung una, nag-spray ako ng calcium nitrate at C10, yung fungicide. Then nagdilig ako ng Yaramila at saka yung urea. Nag-spray ako ng Anaa, yung combination ng Anaa, Heavyweight Tandem, Power Grower at Pegasus. Hindi po nawawala yung Pegasus dahil sa whitefly. Hindi po yung nagagamot ng calcium lang o pag-aabono lang ng calcium. Kasi kagagawa ng insekto yung pangungulot ng kaya makita nyo walang nangungulot sa ating mga sili. Magaganda po yung kanilang mga dahon. Wala ding masyadong uod ngayon, kaya hindi ako gumagamit ng mga insecticide. Dati gumagamit ako ng Prevaton, pero ngayong buwan na to wala. Ang ganda ng halaman ngayon, December, dahil bukod sa umulan-ulan, maganda yung climate para sa pagtatanim. Kaya magtanim po tayo. Maganda din ang presyo ngayon. Ang sili, umabot ng 400 pataas. Panigang at Taiwan, 400 po pataas.